200 square feet na bagong brooder house sa farm. Mula sa pagkasira, i-renovate natin, pakinabangan, at gawing brooder house. Tara! Ito na ang repaired na frame ng ating grower house. Mas pinatibay na rin ang pundasyon. Kailangan nang tapusin ang net sa paligid at bubong nito. Gagawin na kasi natin itong brooder house na matapos ding masira ng bagyo ang ating original na brooder house. Tinawag ko ang tropa para mas mabilis matapos. 4 na silang gumagawa niya na. Kailangan kasi may tagatali sa taas at sa baba para sabay ang hila at maganda ang lapat ng net. Natapos kagad ang dalawang side. Di ba? Ang ganda ng lapat. In no time, natapos din kagad, maliban sa isang side. Kailangan kasi para matapakan. Mga yero naman ang inilagay. Mabuti na lang ang mga yero nung bumagyo, hindi naman nasira lahat. Kaya 2 piraso lang ang kinailangan na bilhin. May mga butas na part pero kayang-kayang lagyan ng bulkasil. May pumesto na isa sa taas para madaling mailagay ang tali ng yero. Pinagtulungan naman ng 4 na magkakapatid eh. Pag di naman niya natapos kagad, talagang hinapit nila yan. Timo at tapos kagad ang bubong. Ginawa na ang net sa last side. At ang net sa taas ng pinto. Sa second day, ang ginawa naman nila ay paglalagay ng trapal sa laylayan ng brooder house. Ang purpose lang naman ito ay windbreaker at bawas sa ampias ng ulan papunta sa loob ng brooder house. Pinaputol ko na ang malapat na trapal ko. Ito yung dati pantabing natin para kapag malakas ang ulan. Hindi ko na ito pinabalik kasi ito ang naging dahilan ng pagkalipad ng grower house na ito sa kasagsagan ng bagyo. Nang matapos, ready na ito para lipatan ng ating gamit. Hinakot ang mga concrete block na pagpapatungan ng paa ng brooder natin. Sinukat ni Foreman ang pagtatamaan ng paa ng brooder at binuo ng mga bloke. 6 kasi ang paa ng brooder natin kaya mas mahirap mapantay ito. Pero walang level-level yan, tantiameter lang yan. Pwede nang ilipat ang brooder, which is by the way, may laman na sisiw. Sa mga hindi nakapanood ng episode ko na inilipat ko dito ang brooder ko kasi nasira ang ating brooder house sa likod bahay. Dumating na kasi that time ang sisiw ko. Diba ito ang grower house ko. Kaya nais na talaga natin ang isang pang grower house na kinonvert na nga natin sa brooder house. Nailabas naman ng maayos ang brooder. Kagulo naman yan mga sisiw. At naipasok naman sa bagong brooder house. Inalagay ang mga lianera na may used oil, iwas langgam at tanay. Hinakot din ang ilang gamit. Yan ang aking newly renovated at converted 200 square feet brooder house. Abangan nyo ang update sa batch 21. Yun lang. Peace. Ang mga layers, napakataas ng nutrients requirement ng mga to, lalo na sa calcium. Paano ko ba sinusupplement yung kanilang pangailangan? Gumagamit ako ng Egg 1000 by Battlecock. So ano bang nagagawa nitong Egg 1000? Ito kasi ini-improve nito yung quality at quantity ng itlog ng mga manok. And para naman sa nagbi-breed, nakakapag-improve ito ng fertility ng mga itlog ng mga manok. Dahil lagi namin ito ginagamit, meron jar dito na kalahati na lang. So 5 grams lang kada gallon of water. Itong Egg 1000, recommended siyang gamitin ito ng umaga at pinapartneran siya ng Vitamin Pro sa hapon naman. Bigay lang natin sa kanila. Itong Egg 1000 at Vitamin Pro, gawa ito ng Battlecock. At syempre yung Premoxil sa iba't iba pang produkto. At sila ay nasa Fiestag sa August 16 to 18, 2024 sa SMX Convention Center, Mall of Asia, Pasay City. Nasa booth number 128 to 129 sila. I-visit nyo sila to get free samples, meet and greet, at nandun din ako sa August 17. Baka meron ako mga pa-previous dyan at prizes. Abangan nyo ako. Lahat ng Battlecock products for sure available ito sa inyong suking Agrovet store. Kaya bili na. Dahil sa Battlecock, lagi kang lamang.